Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito ang i-explain ko sa inyo kung paano gamitin ang aking accounting program. Okay, mag-umpisa tayo dito sa i-open natin yung Google Sheet. Ngayon, titingnan nyo, hanapin nyo yung sheet name na link at i-open ninyo. Ito, i-click ko yung link at na-open na natin siya. Ngayon dito ilagay natin yung report starting date, kung anong araw mag-umpisa yung recording natin sa ating business transaction. Isulat natin dito January 1, 2024. Katapos isulat din natin yung reporting end date. So sa calendar year, end of the calendar year is December 31, 2024. Dito naman sa previous year last invoice, pag may sarili kang printed na invoice, hayaan mo na lang siyang blanco ito. Pero pag gusto mo na automatic na mag-generate ng i-invoice, pwede mo siyang lagyan mo na lang ng 0. Okay, pagkatapos ito namang reference number, kung sakali mag-print out ka gamit yung e-receipt mo, i-ano mo na lang kung anong reference number yung i-print out mo na transaction. Isulat mo lang yung reference number. Okay, mag-umpisa na tayo dito sa pag-record ng business transaction. I-click natin yung link na to para mag-open yung Google Form. Ngayon, nandito na tayo sa Google Form, kaya pwede na tayong mag-umpisa mag-record ng business transaction. Yung una nating transaction ay yung capital. I-record natin yung capital, okay? So, ang capital may involved na cash. So, i-click natin itong cash receive. Katapos, first transaction, reference number, lagay natin, number 1. Yung date niya, ipalagay natin, August 1, 2024. Okay na yan. August 1, 2024. Yung description niya ay opening balance. Ang amount is 900,000. Yung 900,000 na yon ay galing sa capital. Credit natin yung capital. Katapos ang natanggap natin ay cash. I-debit natin yung cash. Okay. Pagkatapos invoice number, hindi na kailangan. Yung customer name or supplier's name, hindi na kailangan. Pwede pa rin natin lagyan ng yung pangalan ng owner's capital. Si John, ilagay natin John Capital. TIN, not required. Address, not required na rin. ID number ng senior citizen, not required. Pag kailangan mo ng kopya ng responses mo, i-click mo lang ito. Okay, pagkatapos, sabay submit na siya. Ngayon, para malaman mo kung may mali, pwede mong i-edit yung response mo. I-click mo lang ito siya para mag-open yung Google Form. Ngayon, i-double check mo siya kung may mali. Pag merong mali, baguhin mo siya, tama mo. Pag okay na lahat, i-submit mo na lang uli. Okay, submit. Ngayon, para i-check mo yung transaction record mo kung pumasok ba, i-check mo dito sa General Journal. I-open mo yung sheet name na GJ. Okay? Ngayon, hindi pa rin pumasok yung check. Baka may mali, bakit hindi pumasok? I-check natin yung ito. May mali dito sa amount natin. Gagawin na lang natin na 900
1,000. Okay na yung ano, submit natin uli. Pagkatapos i-check natin kung pumasok ba. Tingnan natin sa Google Sheet. Ayun, pumasok na. Ang ibig sabihin, okay na siya. Sa journal, pumasok na. Sa cash receipt, titingnan natin kung pumasok. Ayan, meron na rin sa cash receipt. Sa general ledger, titingnan natin. Pumasok na rin yung capital na 900. Pumunta sa petty cash. Capital at saka petty cash. Okay siya. Ngayon, mag-record na naman tayo ng panibagong business transaction. Open natin uli yung kung sakali panibagong open, balikan na lang dito sa na-close muna natin yung Google Form. Ibalik natin sa Google Sheet. I-click natin yung link ng Google Form uli. Okay, click para magbukas uli yung Google Form. And then, mag-record na naman tayo uli ng pangalawa. Okay, yung transaction natin ngayon ay apply tayo ng business name sa DTI. Kaya ito ay cash disbursement. Okay, pilapan na natin. Email address section. Okay. Ang cash disbursement. I-click natin yung cash disbursement. Piliin natin. Reference number, pangalawang transaction. Lagyan natin ng number 2. Yung pizza natin, ilagay natin ng August 20, 2024. Description, DTI Business Name Registration. Katapos yung amount niya is 500 na cash. Ngayon, nag-expenses tayo ng 500 cash. I-credit natin yung cash na 500. Pagkatapos, i-debit natin yung taxes and licenses. Invoice number. Pag may resibo ka na, ilagay natin yung resibo mo. Ang customer, DTI, ang TIN, pag meron, pwede mong fill upan. Pwede mong fill upan. Yung senior citizen ID, hindi na kailangan. Yung quantity, hindi na kailangan. I-click mo itong send me a copy of responses and then click submit. Ngayon, i-check mo dito sa Google Sheet kung pumasok na yung ni-record mo na transaction. Open General Journal. Okay, meron na. General Journal, pumasok na siya. Pagkatapos sa cash disbursement, tingnan mo rin kung pumasok. Okay na rin, pumasok na rin yun sa cash disbursement. Sa General Ledger, pumasok na rin sa General Ledger. Okay na siya. Ngayon, mag-encode naman tayo uli. Transaction number 3, mag-submit another response. I-click mo lang ito siya. And then, panibago, email address. Ang transaction natin ay mag-apply tayo ng COR sa BIR. Okay? COR ng BIR. Cash disbursement. Reference number. Pangatlo na ito na transaction, isulat natin reference number 3. Ang pizza naman ay piliin natin ay August 3. Ang description niya ay BIR COR registration. Ang amount niya ay palagay natin 600. So, i-credit natin yung cash, i-debit natin yung taxes and licenses.
Invoice number pag meron sulatan, pag wala, wag na lang. Yung customer name ay BIR and then TIN, address, QC, ID number ng senior citizen, hindi na kailangan, quantity, hindi na kailangan. Send me a copy, submit. I-open natin yung Google Sheet, i-check natin yung journal kung pumasok na ba. Uh, Mukhang, ayun, pumasok na siya sa Ledger pala yan. Dito sa General Journal, pasok na siya. Okay. Ang kasunod na naman natin, kunwari bumili tayo ng paninda. Submit another response. An email address. Katapos, iano natin pala, yung transaction natin ay nag-apply tayo ng business permit sa LGU. Ano pa siya? Expenses, cash disbursement, reference number 4. Ang pizza niya ay August 4. Description ay LGU business permit application. Ang amount niya ay 700. I-credit natin yung cash. Debit natin yung taxes and licenses. Invoice number pag meron isulat. Customer's name, LGU, Quezon City. TIN number, isulat pag meron. ID number ng senior citizen, hindi na kailangan. Quantity, hindi na kailangan. Click mo, send me a copy of responses and then submit. Okay, check natin dito kung pumasok na ba sa General Journal yung LGU. Okay, pumasok na. Ngayon, ang isunod natin yung transaction ay pang 5. Submit another response. Email address. Itong transaction natin na pang-5 ay bumili tayo ng merchandise. Purchase merchandise. So, gastos na naman. I-click yung cash disbursement. Reference number 5. Ang date ng transaction ay August 6. Description niya, purchase merchandise. Ang amount ng purchase merchandise ay 800,000. I-credit natin yung cash. I-debit natin yung merchandise inventory. I-debit. Invoice number. Isulat yung number. Invoice. Customer's name. Divisoria Wholesale Store. Ang TIN, isulat natin yung TIN. Address, Manila. ID number, hindi na kailangan. Quantity, hindi na kailangan. I-click yung send me a copy of my responses and then submit. Okay, check natin kung pumasok siya sa General Journal. Okay, pumasok na siya sa General Journal. Ngayon, ito yung transaction natin. Kunwari ay nagbinta na tayo, balik na tayo sa Google Form. Submit another response. Ipasok natin yung email address.
ito ay involved ng sales na cash. So, may cash tayo na matanggap. So, piliin natin yung CR, cash received. Ang reference number ay pang-anim na ito na transaction. Isulat natin number 6. Yung date ng transaction, ipalagay natin August 20. Ang description niya ay daily sales. Nagkahalaga ng 260,000. Ito ay sales. So, i-credit natin yung sales. Katapos binabayaran ito ng cash. So, i-debit natin yung cash. Invoice number. Kung, kung nag-issue ka ng resibo, ipalaga natin. Nag-umpisa sa resibo. Number 3, 4, 5, 6. Hanggang 0, 0, 0, 0, 20 hanggang 20 yung resibo. Various customer. TIN, hindi na kailangan. Address, hindi na kailangan. ID number, senior citizen, hindi na kailangan. Quantity, hindi na kailangan. Send me a copy, click mo. And then submit. I-check mo ngayon kung pumasok na ba yung sa general journal. Pumasok na siya. Check mo rin sa ledger kung may papasok na ba na sales. Ito, pumasok na rin siya na sales. Ngayon mag-record ulit tayo. Dahil may nabinta naman, magbawas tayo ng inventory. Walang cash na involved, kaya i-click natin tong not applicable. Letter NA. Reference number, ganun pa rin siya, yung transaction na yon. Reference number 6, ang date, ganun pa rin. Ang description niya ay perpetual inventory. Ang amount ng perpetual inventory ay 173,333. Ito siya ay i-credit natin yung merchandise inventory para mabawasan yung total niya. Katapos, i-debit natin yung cost of goods sold. Yun, ito yung cost of goods sold, i-debit natin yan. Invoice number, hindi na kailangan ng customer's name, various customer. TIN, not required. Address, hindi na kailangan. ID number, hindi na kailangan. Quantity, hindi na kailangan. So, click mo yung send me a copy of my responses and then submit. I-check mo na ngayon dito kung pumasok yung merchandise inventory. Ngayon, pumasok na yung merchandise inventory. Ngayon, i-explain ko sa inyo kung paano malaman natin yung cost of goods sold. Ang formula ng cost of goods sold sa perpetual na lang tayo magbase. Yung sales na yan ay 260,000. Kung nag-mark up tayo ng 50%, so ang gagawin natin ay 260,000 i-divide mo sa 1 plus 50% na markup. So, ang kalabasan ay 260,000
i-divide mo sa 1.5 equals 260,000 divided by 1.5. Kaya ang lumabas ay 173,333. Ito yung sa perpetual inventory. Pero sa pag mag physical inventory na kayo, periodical inventory, need nyo pa rin yun maano. Kasi hindi natin alam, baka may nanakaw na mga inventaryo, kaya kailangan din ng periodic inventory at doon mo malaman yung totoong bilang ng inventaryo. Okay, so balik na tayo dito sa Google Form para i-record natin yung tax na babayaran. So, email section, email address. Ito wala yung cash involved kaya not applicable lang siya. Reference number ganun pa rin, number 6. Katapos yung pizza ganun pa rin. So, sa description, ilagay natin percentage tax. Ang amount ng percentage tax ay 7,800. Excuse. Ano natin, ipasok siya sa payables pagkatapos taxes and licenses. Invoice numbers not applicable. Customers number not applicable. Then, hindi na kailangan. Address, hindi na. ID number, hindi na. So, quantity, hindi na. Send me a copy of my responses. Click mo siya. Sabay, submit na siya. Okay, check natin kung pumasok yung record natin sa percentage tax. Ngayon, paano malaman natin percentage tax? Para malaman natin yung percentage tax, kailangan natin makuha muna ko yung gross sales amount. Yung gross sales amount natin ay 260,000. Katapos yung tax code natin ay percentage tax 010. Ang tax rate niya ay 3%. So, i-multiply natin yung 260,000 times 3%. Yan ang kalabasan niya. 7,800. Ito yung form na 2551Q. I-edit pala natin yan. Description, percentage tax payable. Form 2551Q. Okay. I-submit natin uli. Check natin yung Google Form natin. Sa General Journal, check natin kung pumasok din natin. Yung pinakahuli ay payables. Okay, pumasok na. So, yung explanation natin sa opening balance natapos na. Kaya yung susunod natin na gawaan ng video ay yung pag-record na naman ng panibago base sa previous calendar year. Okay guys, yun lang. Huwag mong kalimutan mag-subscribe and like and click the like button. Okay, bye-bye.